Magandang hapon, everyone. Ito na lang yung natira sa aking orchid. Pasok na tayo sa work, January 6, 2025. Susama ko kayo sa aking paglalakad. Yung boses natin ay hindi pa maganda. Pasko pa kami, oh. Tagal ko na yun naman. So, maganda yung ating hagdan. Malinis, kalilinis ng Ready Freedom. Pasok pa tayo. Kumusta ang inyong Christmas at ang inyong New Year? It's my first vlog ng 2025. Ako, I'm not really good. Kasi tayo nagkasakit the whole week. 2 weeks, my God. Nagkulubong ako. Na tayo guys. Tama ko kayo sa aking hindi pa natapon yung mga basura sa labas. Lamig. Nagdala lagi ako ng hot water para pag inubo ako. Meron ako. Kasi ang hirap pag inuubo. Pakasipag talaga ng mga Bilib talaga ako sa kanila, sa libo ako sa kasipagan ba. Parang umaambon. So, kasipagan nun, yung mga nagbabasura. So, dito na ako tumatawid. So, ayun. It's our first day ng ating 2026. Ngayon lang ulit tayo pumasok sa trabaho. Ay, hindi pala. Pumasok pala ako nung 2. Bilang pa lang ngayon. January 2 pala pumasok ako. At saka January 3. Kahit na sobrang masama talaga yung pakaramdam ko. Wala, kailangan natin magtrabaho. So, yung boses ko ganito pa din. Pero nagpa-hospital ako, guys. Nagpa-emergency ako noong January. Nung Saturday. Kasi hindi ko na talaga kaya. Yung sa gabi, yung pag umuubo ka, sobrang sakit nung sa may tiyan ko, tsaka sa likod, baywang ko. Parang mahati yung katawan ko sa sobrang sakit kapag umuubo ako. So, my body is very, weak. So, ayun. Wala tayong choice. Kailangan natin magtrabaho. Lakad lang ako papunta sa school na Raprap. Sunduin ko yung magkapatid. And yun, guys. Ang trabaho natin ay kay Raprap ay hapon na lang. Kasi nga, diba, nag-school na siya. So, let's see. Ng ilang buwan kung po pwede tayo ng ganitong situation or yung may mga plan naman tayo na let's see, saka ko sasabihin sa inyo yung mga plan. We try to upload the video again. Try again na makapag video ba sa inyo, makapag share. So, from dito sa bahay hanggang doon sa school, siguro mga around 20 to 25 minutes. Pero pag, dadaan pa ako sa supermarket, I'll buy the biscuit para sa 2 bata. Grabe, parang, alam nyo guys, yung buong na may sakit ka, daming mga maiisip sa buhay. Pakahirap. Tapos yung yearly ka ganito, pag winter, hindi kaya ng katawan ko. Yung pag ganitong sobrang lamig talagang mag-give up yung aking katawan. Yung aking immune system ay hindi siya very strong. Yung ganitong lamig, nahawa lang ako sa mga bata nung nakaraan, nung bago mag-school holidays. Tapos gumaling na sila. Ako, hindi pa rin ako magaling. Diyos ko, umiinom naman ako ng gamot. Pero yung yung antibiotics talaga, dito nilalagay pala guys yung mga Christmas tree. Yeah. Yung antibiotics talaga, it helps. Kasi parang pa 5 tablet ko pa lang na naiinom, medyo okay yung pakaramdam ko kagabi. Hindi na ako masyadong nag-ubo. Yung hindi ako papatulugin talaga na magdamag sa sobrang ubo ko. 9 bus. Wala, maambun na.
tayong ano, wala tayong payong. Ayan. Pero dinala ko yung kapote ko. Kunin ko yung payong ko dito kay Morgan. So, 6 minutes na tayong naglalakad. Kaya ano talaga, iingatan. Pero kahit anong dobling ingat mo, ako hindi naman ako ano, maingat nga ako, hindi na ako gumagala. Pag sobrang lamig, stay na lang talaga ako sa bahay. Pero magkakasakit ka pa rin talaga. Kasi nga yung weather, di ba? Pahirapan ka talaga. Ay, Diyos me. Tapos ano pala dito guys, ang kagandahan lang dito, yung kapag ikaw ay magpapa-emergency, kapag ikaw ay pumunta sa ospital, gamutin ka talaga nila. Hindi ka nila tatanungin, may pera ka ba, may ano ka ba? Walang ganun guys. Sasabihin mo lang yung pangalan mo. Ay ako may record na ako doon kasi di ba lagi ako na emergency doon sa ospital na pinunta ako noong last Saturday. Ang kagandahan, yun nga, kahit wala kang pera, i-admit ka. Tapos, i-send lang nila sa'yo yung bill mo. Actually, last year, nung ma-emergency ako, hanggang ngayon wala pa yung bills ko. Di pa nila na-send. Pero i-send yun nila. So, hindi rin naman ganun kamahalan. Kasi, di ba dyan sa atin sa Pilipinas, kailangan mo talaga pera-pera. Pagpunta ka sa ospital, dapat may pera ka. Diba? At kung ikaw ay nakatira pa sa medyo malayo na lugar, syempre paano ka makakapunta sa ospital, diba? Dito hindi. Kasi naglakad nga lang ako punta sa ospital nung Sabado. Tapos na-treat na agad nila ako. Tapos hanggang na hindi ka rin nila tawag doon. Basta bibigyan ng gamot. In-x-ray ka agad ako. Kasi kung para makita nila ano antibiotics na bibigay, may damage ba yung ano, yun lang, so something, ganun. Gano'n ba kalala yung ubo mo? Yung gano'n. So, pagka-check up sa akin, yun, ni-refer ako sa radio. Na x-ray tayo. So, yun, may kunting, bronchitis. Kunti lang naman, mild lang siya. Kaya, naresetahan ako ng antibiotics. So, yun din yung dito, yun yung pagkakaiba dyan sa atin sa Pilipinas. Kasi talaga dito, ma-concern sila sa ganyan. Tapos ang bilis-bilis lang ha, yung x-ray hindi mo na kailangan balikan, hindi mo na kailangan yung ina-x-ray ka pa lang, nakita na agad ng doktora dun sa niya yung, sabi niya, okay, so already your ganyan. Pakabilis. Siguro nagstay lang ako dun ng mga 2 hours. Ganun. Sure, waiting kasi marami ding patient kasi. Pero yung process ng examination, yun nga yung x-ray, waiting for the result, napakabilis lang. Yun yung parang isa sa advantage, isa sa kagandahan ng dito sa France about sa hospital or about sa health pa ng pagpapagamot. Yun. Pag ikaw ay meron yun, na vlog ko naman na yun sa mga nakaraan kong vlog years ago na yan. Yung kapag ikaw ay mayroong aid medical, libre, pagpapagamot. So ako, dahil wala, so may babayaran ako. So, dati, ang alam ko, ang doctor's fee is 25 euro doon sa clinic, sa ospital na pinupuntahan ko. Hindi ko lang alam sa ibang hospital dito kasi never naman pa rin ako nagpagpunta sa ibang ospital. So, yun. Alam ko is 25 euro. Siguro yung mga hindi na abot ng 100 euro siguro with the x-ray. Kasi alam ko mas mura din pag sa hospital. Pero
wala pa tayong bill. Pero kung ikaw ay may social security or aid medical, yung health insurance ba, libre ang pagpapagamot, tsaka ang medicine ay may discount. So ako dahil wala, yung gamot ko umabot din ng 30 euro yung aking mga gamot na iniinom ko ngayon yung antibiotics ko. Pero hindi ko naman yun mainom lahat kasi kasama na rin yung paracetamol, yung Doliprane. Hindi ko naman na yung kailangan inumin kasi wala naman na akong lagnat. So yun, habang naglalakad tayo, doon pa ako pupunta guys, yung may green, may pharmacy. Doon pa sa unahan doon. Kailangan lang talaga matibay yung loob natin. Matatag yung loob natin eh. Ako pa naman pag may sakit eh, medyo ako medyo mahina yung aking loob ba. Meron akong nararamdaman na hindi na kagaya noon na I'm very strong. Yung fighter talaga ako. Ngayon parang kaunting sakit, parang gusto ko nang mag-give up. Nagiging mas emotional na. Siguro ganun pag nagkakaedad na talaga. Kasi yung film mo walang nagkikare sa'yo. Yun lang si Daddy Bear, tsaka mga anak ko, family ko. And Daddy Bear talaga, he always there for me. Thank you, my love. Malapit na tayong pumunta sa Australia. In God's will. And siguro din guys, baka uwi na tayo sa Pilipinas. Sinabi na kaagad eh. Mamaya ko, hindi ko pa sana sasabihin sa iyo yun eh. Sa inyo. We're planning to go back Philippines. So let's see this week kung ano magiging result ng aking visa interview going to Australia. So parang dito kasi talagang parang di ko na kayang mabuhay ng yung sobrang lamig, trabaho ka, hirap. So ang haba ng winter, di ba? Haba ng lamig dito. So I changed all my plan. And we're planning to go back Philippines. Then I go to Australia. So yun lang. Yun lang muna guys. Ikot na natin kasi sunod na tayo hirap-rap. We keep going and we love you all guys. God bless us. Bye.